Mga rason kung bakit tingin ko ang mga Pilipino, lalo na yung pangkaraniwan, ay hindi masyadong nag-o-open ng savings account. So, bibigyan ko yan ng iba't ibang reason. Ito yung part 1. Una sa lahat yung mga requirements na hinihingi. So, wala namang problema kung may hinihinging requirements katulad ng IDs. Pero sana mas padaliin nila yung paghingi ng requirements katulad kasi normally hiningi nila 2 valid IDs. So yung iba kasi meron valid ID na isa tapos secondary isa. Although yung iba naman medyo pinagbibigyan naman yung mga ganung bagay-bagay. Pero karamihan ng what you call big bank talaga is talaga mahigpit sila when it comes to ID. Which is naintindihan ko naman kasi nga required yun ng batas, especially ng AMLA. So kasi ginagamit nga yung pag-open ng account para mag-money launder. So naiintindihan ko naman yun. Pero sana para nga makapag-entice tayo ng mga Pilipino para mag-open ng account. Kaya naman sana siguro luwagan nila yung ganitong mga klase. Same with business din hindi lang naman yung mga pangkaraniwan. So marami silang hinihingi in approve na pag nag-open ka ng account saan galing yung ano. So sana magawa ng paraan ng mga bangko yon para ma-entice din yung mga Pilipino na mag-open ng account. Kasi kung compare mo kung mag-open ka ng digital bank, napakadali lang, napaka-convenient. Sana kung nagagawa yon ng mga digital bank, magawa rin sana ng mga traditional bank yon para kumbaga mas madali talagang or ma-entice yung mga tao para mag-open ng account. Yung pangalawang rason ko naman kung bakit naiilang yung mga Pilipino na mag-open ng account is yung nakakailang na environment sa bangko. Pansinin natin yun na kumbaga yung mga bank nakakailang talaga puntahan or parang hindi sila ganung ka-accommodating when it comes to the customers. Unlike syempre pag sa mall ka pumunta talagang welcome na welcome ka. Although hindi ko naman sinasabi na ganun yung gawin nila. At least medyo parang maging open yung parang open sila sa mga lahat ng klaseng tao na pumupunta. Halimbawa, yung syempre nakakailang talaga doon pumunta kung pangkaraniwan ng damit mo, nakapambahay. Kasi nga makikita mo yung mga karaniwang pumupunta sa bangko. Or siguro yung dahil sa reputation na lang din ng mga bangko. Kaya siguro nakakailang pumunta ron. Alam ko mababaw tong rason na to, pero I don't know. Kasi kung hindi ka sanay talagang pumunta ng bangko, maiilang at maiilang ka. So, sino yung nakaka-relate doon? So, dito na tayo sa pangatlong dahilan kung bakit ilang mag-open ng savings account ang mga Pilipino. Ang pangatlong rason ko is yung hassle mag-deposit. So, bakit sinasabi kong hassle mag-deposit? Kukumpara ko lang to dun sa mga experience ko ngayon. Syempre, medyo mas convenient ng mag-deposit, lalong-lalo na dun sa mga digital banks. Although, syempre, pag meron ka ng bank account at meron ka ng mga online banking, syempre hindi na ganun ka-hassle. Pero yung halimbawa pangkaraniwang Pinoy na gustong mag-open ng account at gustong mag-deposit, so halimbawa kung maliit lang naman yung amount na ano mo, syempre hindi mo na yan i-deposit or hindi ka na pupunta doon sa bangko, 'di ba? So sana magawa nila ng paraan kung paano padaliin yung pagde-deposit ng mga tao katulad ng sa digital bank. Sa halimbawa, sa tindahan pwede mo na siyang gawin. So alam ko makaramihan talaga ng mga bangko ngayon is meron na silang digital platform, pero yung mga digital bank pa rin gamit yung mga e-wallet is mas madali pa rin talaga na mag-deposit sa kanila compared mo dun sa mga traditional bank. Kaya nga sinasabi ko, yung traditional bank ang pinag-uusapan natin dito. So sana gawin nila mas convenient yung pagde-deposit para mas ma-entice nila yung mga taong mag-deposit more. Ang aking pang-apat na rason kung bakit hindi nag-o-open ng savings account ang mga Pilipino
ay dahil sa mataas na maintaining balance. So siguro naman marami na nakapag-try or nakapag-open ng account. Tapos ang ginawa, nag-deposit ng maintaining balance. Tapos ang nangyayari, once na bumaba dun sa maintaining balance yung pera ng depositor, unti-unti itong nawawala dahil sa mga charges. Kumbaga ano yun para sa mga depositor na sana naman wag ganun gawin ng mga bangko dun sa pera na hard-earned money yun Kahit nasabihin natin na maliit lang yung compare mo dun sa iba, which is 5,000 is not small money. Yung iba 10,000, yung iba 20. So, kumbaga yung pera nila magugulat na lang sila, wala na. So, yun yung nakakapag-discourage talaga. Tingin ko isa yun sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nag-open ng savings account ang mga Pilipino. So, kung sino yung mga na-experience na nabawasan or nawala yung pera nila na maintaining balance, comment down below. Alam ko marami yan. Ito na yung panlimang tingin kong rason kung bakit hindi nag-open ng savings account ang mga Pinoy. At ang panlimang dahilan doon ay maliit lamang ang interes na kinikita ng pera na sa savings account. Normally, mga 1% lang siya naglalaro. Per annum po yun. So, ibig sabihin, 1% lang ang tutubuin ng pera mo pag pinatulog mo yan sa bangko. So, ibig sabihin, napakaliit po nun compare mo dun sa kinikita ng bangko, dun sa perang i-deposit mo. Kasi, yung pera na yan, ginagamit yan ng bangko sa lahat ng businesses nila, katulad ng pagpapautang. Ayun, dun, kumikita sila dun. Tapos yung mga revolving funds na tas ini-invest din nila yung pera mo na niligay mo sa bangko. So, 1% is too small para ma-entice yung mga Pilipino na mag-open ng account. Kumbaga, although kung savings lang naman talaga ang target mo, wala namang problema kung maliit yung interest. Pero nga, i-compare ko na lang ulit to. Ididikit ko na lang ulit kay Digital Bank. Bakit si Digital Bank kaya mag-offer ng mas mataas na interest kumpara mo sa traditional bank? So, sa susunod natin pag-uusapan yung digital banks. So, sino nakaka-relate dun sa ang tagal ng pera mo dun sa bangko pero yun pa rin, halos hindi gumagalaw. At minsan, kinakain pa ng tax yung dapat kinita mo na, na interest.